gusto ko na rin pong i-take yung opportunity na ito to honor our pastors, Pastor Stephen, our head pastors, Pastor Stephen, Pastora Jen, na nasa Dumaguete po ngayon. We really honor and acknowledge you. Maraming pong salamat. At blessed po ba kayo and grateful po ba kayo sa mga pastors natin, ano? Na ginagamit talaga sila ng Panginoon mightily, na hindi lang sa four corners of our church ginagamit ang ating mga pastor. Kahit nakakarating yan ng Dumaguete, may nakakarating ng ibang bansa because nilalakaran talaga nila ang pagtawag ng Panginoon. Amen. Are you ready for the Word of God? Sino po rito ang handa na mapakinggan, na i-claim ang salita ng Panginoon sa araw na ito? I'm excited to share the Word of God today. But I realized that ang Word of God ay binibigay sa atin ng Panginoon. It's up to us kung tatanggapin ba natin o i-reject natin. And my prayer today is hindi natin i-miss yung opportunity na kausapin tayo ng Panginoon at ma-encounter natin ng Panginoon. Kundi i-take natin tong opportunity na to para mapakinggan ng Panginoon, marinig ang Panginoon. Ang dalangin ko, hindi ako ang marinig nyo, kundi ang Panginoon ang marinig nyo sa araw na ito. Amen? Let us pray. Lord, salamat po sa pagkakataon na ito na kami bilang isang simbahan, Panginoon, ay malaya na makakapag-aral ng iyong mga salita. Lord, we pray, you guide us, Lord God. Be with us. Let your presence reign over this place, Lord God. At kung saan man po kaming lugar nanonood at nananambahan sa araw na ito, Lord, dalangin din namin, Panginoon, buksan mo ang aming mga isipan, buksan mo ang aming mga mata, ang aming mga tenga, Panginoon, ang aming mga puso, na marinig ka nga po namin, Panginoon, sa oras na ito. We glorify you and we thank you in Jesus' name. Amen. Amen. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. There is power in the name of Jesus. Amen. Kagaya ng inawit natin, napakaganda po ng ating mga inawit. There is power in the name of Jesus. Ang message po natin today ay pinamagatan kong, when blessing makes life bitter. When blessing makes life bitter, as in B-I-T-T-E-R, not B-E-T-T-E-R. Ang mga blessings po, ang mga pagpapala ay meant, and blessings are supposed to make our life here on earth better and not bitter. Kaya nga tayo humihingi sa Panginoon ng pagpapala because we want our lives to be better and not bitter. Diba? Kaya nga tayo humihiling na pagalingin tayo ng Panginoon sa ating mga kasakitan because we want to experience better feeling, not a bitter feeling. Ang blessings po at ang bitter circumstances are far away from each other. Magkalayo po sila. Actually, somehow they are opposite. Kasi, di ba, ang thinking natin, pag sinabi mong blessing, it is good. It is pleasing. Right? Maganda siya sa paningin, maganda siya sa pakiramdam. And ang bitter circumstances ay hindi maganda sa pakiramdam, hindi magandang tingnan, hindi nga magandang pakinggan. Amen? No? Pag sinabi nating bitter circumstances, parang kahit masaya ka, lumulungkot ka na. Amen? Because blessings and bitter circumstances are far away from each other. Kaya tayo lumalapit sa Panginoon, humihingi ng kanyang pagpapala because we want to feel better. Pero alam niyo po sa mga teleserye, most ng mga movies, sa mga teleserye, hindi yan gaganda kung puro happy moments lang. Right? Wala pa po akong nakita actually na movie na puro happy moments lang. Sa isang movie, sa isang teleserye, sa isang film, it's a mixture of sadness and happiness, rejoicing and sadness. Amen? Actually, yung mga filmmakers, kailangan pa nila gumawa at mag-create ng mga bitter scenes. Right? Para Para magkaroon ng thrill, para magkaroon ng excitement doon sa kanilang pinoproduce na movie. Actually, sabi ng ibang directors and sabi ng ibang producers, they have to create bitter scene to produce better movies. Na hindi magiging better ang movie kung walang bitter circumstances, kung walang bitter scenes. Amen? And they have to create unexpected twists and turns. Diba? Minsan nagkakaroon ng mga plot twist, parang may mga major plot twist ang mga teleserye para mas lalo kang maging interesado, para ang teleserye hindi boring. Amen? At ang mga teleserye, minsan pa kailangan nilang patayin yung bida.
May mga napapanood po ba kayong ganyan na minsan kailangan patayin muna yung bida, tapos after a while, malalaman, buhay pala talaga yung bida. Nakakapanood na po kayo ng gano'n na sa una papatayin muna, kunwari, di ba parang si FPJ, bubugbugin muna siya, and then babangon muli si FPJ, yung hindi siya mapatay-patay, no? Yung ilang beses ng gulong-gulong, ilang beses na siyang nahulog sa kung saan, pero in the end, buhay pa din siya, di ba? Kasi happy ending. Amen. And alam niyo po, I don't know who needs to hear this, pero ang mga tao po under God's presence, tayo po na kanyang mga anak, God's people are living under His provisions and blessings. Tayo po, nung tinanggap natin si Kristo sa ating mga buhay, nung tinanggap natin ang Panginoon sa ating mga puso, nung tayo ay nagdesisyon na mabuhay para kay Kristo, we are living under God's blessing. Na kahit na tingin mo hindi mo deserve, merong blessing na nakalaan para sa'yo. Na kahit hindi ka palaging mabuti, may mabuting bagay na nakaplano ang Panginoon para sa'yo. We are living under God's blessings. We are living under His pronounced blessings. Kasi ang pagpapala po ng Panginoon, evident yan sa Biblia. Hindi tinago ng Panginoon ang mga pagpapala sa atin. Kung babasahin mo ang Biblia, napakadaming promises, napakadaming blessings na inilaan at binigay ng Panginoon sa atin. Amen. Pero many of us, alam natin that we are living under God's blessing. We are living under God's pronounced blessing. But many of us, hindi po natin alam that at the same time na tayo ay nabubuhay under God's blessing, at the same time, we can experience pain, we can experience trials, we can experience difficulties, we can experience bitter circumstances. Na parang for us, you will consider yourself blessed kapag puro maganda ang nangyayari sa'yo. Na hindi siya pwedeng mix, pastora. Kapag blessed, blessed lang. Kapag cursed, cursed lang. Ganun ang thinking natin. But you know what? The Lord will tell us today, this morning, that you can live under God's blessing while enduring pain. While experiencing bitter circumstance. Na-experience nyo rin po ba yun? Have you ever experienced that? That you are enjoying blessings while enduring bitter circumstances at the same time. Na parang hindi mo na alam minsan kung masaya ka ba talaga o malungkot. Yung pag tinanong ka, kamusta ka ngayon? Masaya ka ba o malungkot? Masaya na malungkot. Right. Because we can be blessed in the middle of pain. We can we can enjoy blessing in the middle of enduring bitter circumstances. Meron pong story in the Bible sa Exodus na nagpapakita that yung mga Israelites, naranasan nila ito, na they are enjoying blessing and enduring bitter circumstances at the same time. Matatagpuan na po natin yan sa Exodus, chapter 1, verse 6 to 22. Actually, ang story po na ito, para hindi na natin basahin yung hula phrase. Ang story po na ito was, si Joseph, ang background story, si Joseph the Dreamer, kung familiar po kayo, si Joseph the Dreamer ay binless ng Panginoon with a gift na makapag-interpret ng dreams. So dahil nakakapag-interpret siya ng dreams, nainggit sa kanyang mga kapatid. Nagalit sa kanyang mga kapatid dahil mayroon siyang favor. Blessed siya ng Panginoon. May favor siya sa paningin ng kanyang tatay. So anong ginawa ng kanyang mga kapatid? Binenta siya ng kanyang mga kapatid. Hinulog siya sa well, and then naisip nila, ibenta na lang natin sa mga foreigners. Binenta siya sa mga foreigners. And at that time, ang nangyari, si Joseph, napunta siya sa foreign land. Naging foreigner siya dun sa bayan ng Egypt. At ang nangyari, nung nagkaroon ng panaginip ang hari, ang Pharaon at that time, naghanap sila ng makakapag-interpret ng dream. So, nangyari, dahil nga si Joseph may gift siya of interpretation sa mga dreams, ang nangyari, pinatawag siya ng hari. At ang nangyari, na-interpret ni Joseph yung dream ng hari. Na ang sabi doon, magkakaroon ng 7 years na kasaganahan and 7 years of severe famine. Sabi na magkakaroon ng 7 years na kasaganahan, 7 years na pagpapala, overflowing blessings, and then 7 years of matinding taggutom, severe famine. So what happened, because of that interpretation, naghanda ang Egyptians. Naghanda sila Sabi nila, kung magkakaroon ng matinding taggutom,
habang nag-e-enjoy tayo dun sa mga blessing, mag-imbak tayo. Mag-ipon tayo. So, ang ginawa nila, nag-ipon sila, nag-ipon, kaya nang dumating yung 7 years of severe famine, ang nangyari, hindi sila naghirap. Amen? Na kahit anong gawin talaga sa'yo ng kaaway, pag gusto kang i-prosper ng Panginoon, you will prosper. Amen? Pagtatagumpayin ka talaga ng Panginoon, no? So si Joseph, pinagtagumpay siya ng Panginoon, and then, dumating sa point na yung mga kapatid ni Joseph, wala nang makain. Kasi nagkaroon nga ng severe famine, wala na sila makain. They have to go to Egypt. Lumapit sila kay Joseph para humingi ng tulong kasi nga may matinding tagutom. So si Joseph, even though pinagsamantalahan nila, even though ginawa nila ng mali, even though na inoppress nila, ano pa rin ang ginawa ni Joseph? Tinulungan pa rin sila. Kaya sila ay napunta sa Egypt. So naging foreigner na rin sila dun sa land. They were Israelites, but because of that severe famine, napunta sila sa Egypt. So anong nangyari? Doon na sila nagsettle. Dahil doon maraming pagkain, doon maraming resources, hindi na sila bumalik sa kanilang land. Doon na sila nagsettle. So anong nangyari? Sabi na ng Exodus chapter 1 verse 6 to 7, in time, Joseph and all of his brothers died, ending that entire generation. So anong nangyari po? Si Joseph at yung kanya mga kapatid namatay na lahat. So ibig sabihin, napakadaming panahon na ang lumipas. Nasabi doon sa verse 7, but their descendants, yung mga Israelites, yung mga anak nila, yung mga anak ng anak nila, yung mga apo nila, sabi doon, they multiplied so greatly that they became extremely powerful and filled the land. No? Ang nangyari, napunta sila doon, pinarami sila ng Panginoon doon, and then namatay si Joseph. Amen? And then eventually, nagkaroon ng bagong hari ang Egypt. Pasensya na po kayo kung medyo boring, no? Pero I have to establish this story. No? So eventually, nagkaroon ng bagong hari. At yung bagong hari, hindi nakilala si Joseph. Kasi patay na nga si Joseph. So dumating sa point na napansin ng King of Egypt, teka lang, bakit parang ang dami na ng mga Israelites? Bakit parang marami na sila at malalakas na sila na mas marami at mas malakas na sila sa atin? So, di ko alam kung nakapunta na po kayo sa may bandang Chinatown ng Manila, sa may bandang Binondo. Kapag napunta po kayo dyan, minsan mako-confuse kayo, nasa Pilipinas pa ba ako o nasa China ako? No? Kasi minsan ang daming foreigners, ang daming mga Chinese, Korean na nandoon, even though yung mga stores doon, yung mga owner ng mga stores doon, Chinese, mga foreigners, na minsan mako-confuse ka na, nasa Pilipinas pa ba ako o nasa China na ako? Right? So maybe, ganun din ang naramdaman ng mga Egyptians. Teka lang, sabi nila, bakit parang mas marami na sila? At teka lang, parang mas malalakas na sila kaysa sa atin. Kasi alam niyo, sabi po ng ibang Bible scholars, ang mga Israelites at that time is about nasa 2 million. Imagine that. At ang mga Egyptians daw at that time, nasa around 500 to 600,000 lang. Imagine that, ang laki ng difference. Kaya siguro yung mga Egyptians at that time, yung hari ng Egypt, sabi niya, this is a threat. Mas marami na yung mga foreigner kaysa sa mga lokal. Mas marami na yung mga hindi taga-rito kaysa sa ating mga taga-rito. Nung binabasa ko po ito, this is a sign of God's blessing in His people. Why? Why? Kasi biruin mo, no? Wala sila sa sarili nilang bayan. They are in a foreign land. But the Lord is multiplying and blessing them. Na ganun ang ginagawa ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Kasi alam nyo, ang mga anak ng Diyos, kahit saan ka pumunta, kapag pinagpala ka ng Panginoon, pagpapalain ka talaga. Nawala siya sa lugar. Kasi yung mga Israelites, nasa foreign land sila. Wala sila sa sarili nilang bayan. But they are still blessed and greatly blessed. This is the divine blessing of the Lord. Amen. And alam nyo, habang binabasa ko yung part na ito ng story, I was reminded dun sa na yung verse 7 is a fulfillment of God's promises. Sabi sa Genesis, previous chapter. Genesis chapter 1 verse 27 to 28. So God created man in His own image, and in the image He created him, male and female He created them. And God blessed them. And God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it. This is a fulfillment of God's promise. Na sinabi ng Panginoon, be fruitful, multiply,
grow. Yan ang binigay ng Panginoon sa kanilang salita. Ano nangyari? Ano sabi sa verse 7? They multiplied so greatly. So this is a fulfillment of God's promise. This is a reminder that our God, my God, your God, our God is a faithful God. He is faithful to His promises. Pag sinabi ng Panginoon na gagawin niya talaga. Kung pinangako ng Panginoon na pagpapalain ka talaga. Even in the middle of faith, even in the middle of foreign land, God can still bless you. He is a promise keeper. I don't know, maybe yung iba sa inyo yun lang ang kailangan salita ngayon. Tutupad ang Panginoon sa kanyang pangako. Hindi mo kailangan mangamba. Hindi mo kailangan mag-alinlangan. Hindi mo kailangan kabahan kung bukas wala kang pambabayad sa mga utang mo. Kapag pinangako ng Panginoon na ipaprosper ka niya, payayamanin ka niya, pagpapalain ka niya, He will do it. He will do it. Amen? This is a fulfillment of God's promise. Ano, napakasarap pong isipin na ang Panginoon tumutupad sa kanyang mga pangako. Di ba? Kapag nasa middle ka ng bitter circumstances, tapos napaalala sa'yo, uy, tumutupad ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Ang sarap mag-rejoice. Ang sarap i-enjoy yung salita ng Panginoon. Ang sarap isipin na tumutupad ang Panginoon sa kanyang mga pangako. But what if yung fulfillment ng promise na yan, what if yung blessing na binigay sa'yo ng Panginoon ang magiging ugat ng paghihirap mo? Is this really a blessing? Na minsan hihilingin mo na sana Lord, hindi na lang dumating. Right? Yung parang nagpe-pray ka na magkaroon ka ng business, tapos yung business na yun naging dahilan para mabaon ka sa utang. Yung nagpe-pray ka, gusto mo lang naman sumunod sa Panginoon, kaya tinigil mo na yung bisyo mo. Kaso yung pagtigil mo ng bisyo mo na blessing ng Panginoon ang naging ugat para magalit sa iyo yung mga kaibigan mo at i-unfriend ka na nila. Na yung nagpe-pray ka lang na magkaroon ka ng anak, tapos nung binigay ng Panginoon yung anak, at talagang napapa-curse ka sa sobrang tuwa mo sa kanila. Hindi makatawa yung mga nanay kasi mali yung Diba? Na minsan, it's supposed to be a blessing and to make our life feel better. But what if that blessing will make your life bitter? Kasi alam niyo yung mga Israelites, at that time, dahil dun sa pagpapala ng Panginoon sa kanila, dahil dun sa fulfillment ng pangako ng Panginoon sa kanila, dahil lang they are multiplying so greatly and they became powerful kaysa sa mga Egyptians, yun ang nagtulak para ang mga Egyptians alipinin sila. Sabi ng verse 8, eventually, a new king came to power in Egypt who knew nothing about Joseph or what he had done. He said to his people, "Look, the people of Israel now outnumbered us and are stronger than we are. We must make a plan to keep them from growing even more. Because if we don't," sabi nila, kapag nagkaroon ng war, magjo-join sila sa ating mga kaaway at they will fight against us. At ano pa, sabi nila, so the Egyptians made the Israelites their slaves. Biruin mo walang ginagawang masama sa kanila yung mga Israelites. Hindi lumalaban ang mga Israelites sa kanila. Walang sign na mag-aaklas ang mga Israelites sa mga Egyptians. But what? Ano nangyari? Naisip ng King of Egypt na pahirapan sila. Na minsan yung mga blessing na binibigay ng Panginoon sa atin ay nagdadala ng burden sa ating mga buhay. You know, I've realized in this story that the enemy is threatened by your growth. He is always threatened by your growth. Kung mapapansin nyo, nagtatanong ako habang binabasa ko ito Lord, meron bang binigay na sign ang mga Israelites para maisip ng hari na mag-aaklas sila? May mga ginawa ba ang mga Israelites para masabi ng hari na lalabanan sila ng mga Israelites? Wala. Actually, they are just doing their life. Normal life lang sila. Nagkakaroon sila ng simpleng buhay. It's just that, pinagpapala sila ng Panginoon. It's just that, lumalago sila. They are multiplying. They are growing. At alam nyo, ang kaaway, threaten siya na lumalago ka. Threaten ang kaaway na pinagpapala ka ng Panginoon. Threaten ang kaaway na na-enjoy mo ang pagpapala kasi alam niya, pasasalamatan mo ang Panginoon. At pag pilagi mong pinapasalamatan ng Panginoon, mas lalo ka mapapalapit sa Panginoon, makakalimutan mo na lumapit sa kaaway. Amen. He is threatened by your growth and the enemy is threatened because you are blessed and highly favored.
Minsan yung mga problema dumarating yan, hindi dahil masama ka, kundi dahil pinagpala ka ng Panginoon. Minsan dumarating yan hindi dahil may nagawa kang mali o may nagawa kang hindi maganda, kundi dumarating yan kasi you are highly favored, you are blessed. Pinagpala ka ng Panginoon at si Satan, ang ating kaaway, threaten siya na maging masaya ka. Ayaw ni Satan na sumaya ka. Ayaw ni Satan na maranasan mo yung fulfillment ng pangako ng Panginoon. That is why, anong ginagawa niya? He is making strategies and plans para to keep you from growing. Hahadlangan ka niya. Amen? Sabi niya, we must make plan to keep them from growing even more. Pero I wonder, ang sabi doon, ang plan nila is to keep them from growing even more. Wow! Nagplano sila, hindi para patayin ang mga Israelites, but to keep them from growing. Si Satan, hindi kanya kayang patayin. Hindi niya kayang bawiin ang buhay mo kasi hindi sa kanya galing ang buhay mo. And wala siyang power sa buhay mo. Ano lang ang kaya niyang gawin? To keep you. Hilahin ka pababa. Pigilan ka na lumago ka sa pananampalataya mo sa Panginoon. Pigilan ka na ma-experience mo ang pagpapala ng Panginoon. Pigilan ka na ma-enjoy mo yung blessing ng Panginoon. Yan ang strategy ni Satan na ginagawa sa atin, mga kapatid. Kaya minsan, di ba, mapapansin mo, the more na gusto mo lumapit sa Panginoon, the more na mas gusto mo maging mabuting tao, the more na meron nagiging dahilan para hindi ka maging mabuting tao. Amen? Because the enemy is threatened sa gagawin ng Panginoon sa pamamagitan mo. Yung kaaway, they are doing their best para pigilan ang paglago, pigilan ang pagdami ng mga Israelites. That sometimes we are experiencing bitter circumstances because threatened si Satan. Kasi alam niya, may malaking gagawin ng Panginoon sa pamamagitan mo, kapatid. Hear me out. God wants you. He wants you. Pinili ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. At si Satan, ayaw niya na malaman mo yon. Ayaw ni Satan na malaman ng puso mo yon. Ayaw ni Satan na maranasan mo ang pagmamahal ng Panginoon. Kaya anong ginagawa niya? Binabatuhan niya tayo ng mga kasinungalingan. Gumagawa siya ng plano para hadlangan ka. Kaya kung nagdadalawang isip ka, kapatid, na mag-join sa growth track mamaya, huwag ka nang magpapigil kay Satan, kapatid. Nice segue, no? Wag! Anong lalagay ni Satan sa isip mo? Naku, boring yan. Marami ka pang gagawin sa bahay. Marami kang labahin na naka-line up. Yung mga hugasin mo, nandun pa. Pero alam nyo, yan ay pandaraya ni Satan. Kasi alam ni Satan na kapag ikaw ay nagsimulang lumago sa pananampalataya mo sa Panginoon, you can do better. Amen? And you will experience better. So ang action plan nila, pahirapan yung mga Israelites. Actually, ang pinaka-action plan nila, to wear them out, pagurin sila ng pagurin sa pagtatrabaho. Para Para wala na silang time to have kids. Ang wise din no? I hate to say this, but sometimes si Satan wise din Alam niya kung paano kanya dadayain. Alam niya kung saang aspeto kanya titirahin. Alam niya kung sino mga tao ang gagamitin niya para pabagsakin ka. Amen? Ang plano nila, pagurin nila yung mga Israelites para pagpagod na nga naman. Imagine mo, pagpagod na pagod sila sa pagtatrabaho. 24 hours sila nagtatrabaho. Ano mangyayari? Pagdating nila sa bahay, wala nang time. Tutulog na lang sila. Wala na silang time to have kids. Kaya sabi nila, by that, hindi na sila lalago. They will stop from growing. Amen? This is the same strategy na ginagamit ng kaaway sa atin. If you cannot stop God from blessing you, He will make you tired. Hindi kasi kaya ni Satan pigilan ang pagpapala na nilaan ng Panginoon para sa iyo. Ang plan ng Panginoon sa iyo, it will come to pass. Ang pagpapala ng Panginoon sa iyo, marireceive at marireceive mo yan. Mararanasan at mararanasan mo yan. So kung hindi mapipigilan ni Satan yun, if you cannot stop God from blessing you, He will make you tired.
Papagurin ka niya para ano? Para hindi mo ma-experience yung growth, hindi mo ma-experience yung blessing, hindi mo ma-experience yung breakthrough. Amen? That if He cannot get your heart, He will make your body tired. Kung di niya kayang kuhain ng puso mo, sold out ka talaga sa Panginoon. Anong gagawin niya? He will make you tired. Tired of reading the Word of God, tired of praying, right? Kaya nga mga kapatid, the more na tinatamad ka magbasa ng Bible, mas lalo ka magbasa. The more na maraming humahadlang sa'yo para magsimba, lalo ka magsimba. The more na nagkakaroon ka ng kaisipan na hindi mo na ako magbibigay kasi kapos kami ngayon. The more na magbigay ka sa Panginoon. Why? Why? Kasi si Satan, yan ang strategy niya Hindi ka niya mapipigilan na maging blessed. Hindi niya mapipigilan ng Diyos na pagpalain. Kaya anong gagawin niya na lang? Papagurin ka na lang niya. Para hindi mo mapasalamatan yung blessing. Para hindi mo makita yung blessing. Para hindi mo masabing, I'm blessed. Amen? Pwede niyo po bang sabihin sa inyong mga sarili yon, I'm blessed. Amen? And God taught me through this story that oppression and growth came together. Right? Ang oppression at ang growth, they came together. Di ba makikita natin yan sa verse 12? Sabi ng verse 12, but the more the Egyptians oppressed them, the more na ino-oppress sila, sabi doon, the more na ang mga Israelites kept on multiplying. The more they oppressed them, the more the Israelites multiplied and spread, and the more alarmed the Egyptians became. So, anong nangyari? The more na pinahihirapan sila, the more na pinapagod sila, the more na pinagpapala sila ng Panginoon, the more na pinalalago sila ng Panginoon, the more na minumultiply sila ng Panginoon. I don't know kung paano ginawa yan ng mga Israelites. Pagod na sila pero may time pa talaga sila sa kanilang mga asawa. Praise the Lord. Hindi ko alam kung para kanino to, pero wag mo idahilan ng pagod mo para mawalan ka ng oras sa pamilya mo, kapatid. Mga Israelites, di ba? Amen? And ang nangyari, the more na pinagpapala sila ng Panginoon, the more na nagagalit yung mga Israelites, the more na na-alarm sila. Amen? Alam nyo, ang thinking natin, madalas, takot tayo sa kaaway. Kasi baka atakihin nila tayo. Pero alam nyo, sa totoo lang, ang kaaway ang takot sa'yo, kapatid. Ang kaaway ang takot sa paglago mo. Ang kaaway ang takot sa mga pagpapala ng Panginoon sa buhay mo. They are more alarmed. The more na nagsusumiksi ka sa presensya ng Panginoon, the more na pinipilit mong damahin ang pagpapala ng Panginoon, the more na naa-alarm ang kaaway. Amen? Because the greater the oppression, the greater the growth. Mas matinding oppression, mas matinding paglago. Again, the greater the oppression, mas pinahihirapan ka nila, mas pinepersecute ka nila, mas ino-oppose ka nila, mas matindi ang growth ng Panginoon. Why? Yung story po na ito, after this, ito ang naging start actually ng pagpapalaya ng Panginoon sa mga Israelites from the Egyptians. Ito yung naging start kasi after this chapter is yung birth na ni Moses. At after noon, tatawagin si Moses to lead the people of Israelites para dalin sila sa promised land. Amen? Na-realize ko, kaya rin siguro may matinding oppression na ginagawa ang kaaway sa kanila kasi matindi yung growth na ibibigay sa kanila ng Panginoon. Na minsan naisip ko nga na Lord, wala naman akong ginagawang masama. Lord, sumusunod lang naman ako sa'yo. Pero di ba minsan, the more na sumusunod tayo sa Panginoon, the more na parang sinusubok tayo. The more na maraming oppression, the more na maraming persecution. Kasi pala, the more na ino-oppress ka, the greater the oppression, the greater the growth. Just like God promised to Abraham, di ba? Sabi ng Panginoon kay Abraham, ito po yung life verse ko I will bless those who bless you, and I will curse those who curse you. Pangako yan ng Panginoon Yung kagaya sa mga Egyptians, as the Egyptians start stirring up yung mga curses, yung mga oppression, yung mga persecution na gagawin nila sa mga people of Israel, God is getting ready to unleash yung revenge ng Panginoon. Amen? Sabi doon, but the more the Egyptians oppressed them, the more the Israelites multiplied and spread, and the more alarmed the Egyptians became. Verse 13,
So the Egyptians worked the people of Israel without mercy. Lalo pa silang pinahirapan. And they made their lives bitter, forcing them to mix mortar and make bricks and do all the work in the fields. So sila ang pinagawa ng lahat. Sobrang pinahirapan sila ng mga Egyptians. Sobrang inalipin sila ng mga Egyptians. Sabi doon, they make the Israelites' life bitter. Ginawa nilang bitter circumstance yung buhay ng mga Israelites. Amen? You know, I've realized and God taught me, kasama talaga sa gift of growth and blessing ng Panginoon sa atin sometimes, yung mga oppression, persecution, para yung regalong pagpapala, regalong kagalingan, regalong breakthrough ng Panginoon sa atin, nakabalot siya ng oppression, nakabalot siya ng pain, nakabalot siya ng difficulty, na minsan, pag nakita na natin yung balot niya ay pain, balot niya ay difficulty, ayaw na nating buksan, ayaw na nating alamin what's inside. Right? But the Lord is telling all of us right now, kapatid, huwag mong hayaan na mapatigil ka ng mga pains. Huwag mong hayaan mapatigil ka ng hurts. Huwag mong hayaan mapatigil ka ng bitter circumstances. Ang nais ng Panginoon, pagpalain ka. Ang nais ng Panginoon, palaguin ka. Ang nais ng Panginoon bilang isang magulang, palaguin ka. Gusto ng Panginoon, i-bless ka. Ang gusto ng Panginoon bilang isang estudyante, pagpalain ka, bigyan ka ng wisdom, bigyan ka ng knowledge. Ang nais ng Panginoon bilang isang businessman, palaguin yung business mo. Yan ang nais ng Panginoon para sa atin. But sometimes, hindi na natin nakikita at nawu-witness talaga yung gagawin ng Panginoon kasi natakot na tayo dun sa rap. Natakot na tayo dun sa balot eh. Kasi yung growth, yung blessing, yung pagpapala ng Panginoon, madalas ang balot niya ay pain, bitterness, difficulties. And the Lord is telling us right now, anong pwede nating gawin sa mga ganitong panahon? Anong pwede nating gawin when blessing makes our life bitter? Number 1, be faithful in what you can do. Yung mga Israelites, di ba? Kahit inoppress sila, kahit pinag-initan sila actually ng mga Egyptians, binasa ko paulit-ulit sa Bible, nag-research ako ng paulit-ulit sa mga commentaries, wala silang pagrereklamong ginawa. Hindi sila nagtanong kay Lord na, Lord, ano ba to? Binless mo ko tapos ganito yung mangyayari sa amin? Mabuti pa kaya, wag mo na lang kaming i-bless. Wala silang ganun eh. Wala silang ibang ginawa, wala silang ibang sinabi, hindi nila tinakbuhan ang Panginoon. Ano lang ang ginawa nila? They do kung ano yung pinagagawa ng Panginoon sa kanila. Ano yung kaya mong gawin, kapatid? Hindi mo kayang kontrolin ang lahat ng bagay. Kung yung business mo, nalulugi ngayon, hindi mo kaya makontrol yan eh. Right? Kung yung anak mo, di ba, nagre-rebelde sa'yo, hindi mo kaya makontrol yan eh. Pero sinasabi ng Panginoon, kung yung blessing na yan is making our lives bitter, do what you can do. Kung anong pinagagawa sa'yo ng Panginoon. Yung mga bagay na kaya mong gawin para sa Panginoon, just keep on doing. Just keep on obeying the Lord. Just keep on doing kung anong pinapagawa ng Panginoon sa'yo. Just keep calm. Yung mga Israelites, kahit na ino-oppress sila, they keep calm. Ewan ko, pero cliche na siguro para sa inyo, pero kapatid, keep calm and carry on. Mahirap yun gawin eh. In times of pressing, in times of difficulties, mahirap yun eh. Mahirap to keep calm. Na wala kang ginagawang masama, pero they keep on oppressing you. Wala kang ibang ginagawa, but they keep on persecuting you. Wala kang ibang ginagawa, pero pinahihirapan ka nila. Parang pakiramdam mo, Lord, am I favored? Kasi parang hindi favor ang nararanasan ko ngayon. Na-question nyo rin ba ang Panginoon ng gano'n? Ako many times in my life, like ko na-question ng Panginoon, Lord, am I really blessed? Do you really love me? Because if you love me, Lord, bakit ako nakakaranas ng mga bitter circumstances sa buhay ko? Bakit ako nakakaranas ng persecution? Bakit ako nakakaranas
nakakaranas ng oppression. And God is telling us, kaya tayo nakakaranas ng mga oppression kasi He is preparing you for greater growth. Kaya pala may mga pains. Because He is preparing you. Hinahanda ka ng Panginoon. Kasi kapag hindi ka hinandaan, hindi ka na-stretch ng Panginoon, hindi mo kayang i-handle yung mga pagpapalang ibibigay ng Panginoon. Amen? Ang mga bata po, kailangan nilang pagdaanan yung growth spurt. Diba? Ang mga baby, kailangan nila, kunyari, pag lumalabas ang ngipin ng isang baby, talagang pagdadaanan nila yung pain. Mahirapan sila makatulog, iiyak sila ng iiyak. Talagang maghahanap sila ng kalinga ng kanilang mga magulang. Kasi kung hindi nila mai-experience yung pain, hindi rin nila mai-experience yung growth. Amen? And the Lord is telling us right now, kapatid, huwag ka munang sumuko. Hindi mo pa na-witness yung pagpapala ng Panginoon. Hindi mo pa na-witness yung laman ng regalo ng Panginoon para sa'yo. Don't leave just yet. Huwag mo munang sukuan ang buhay. Huwag mo munang sukuan ang Panginoon. Growth pains lang yan. May mga pain kasi hinahanda ka ng Panginoon for greater growth. Amen? And it is a reminder for all of us that it can happen that you are oppressed and blessed at the same time. I'm oppressed but blessed at the same time. I'm persecuted and protected at the same time. I'm pressed but I'm not crushed. Amen? At the same time, you can be blessed and oppressed. Amen? We just have to accept na kasama talaga sa paglago ang mga pains and difficulties. Now, I understand, many of us, iba-iba tayo ng pain tolerance eh. May mga tao na masyadong mataas ang pain tolerance sila, na kahit anong sakit, walang wala lang sa kanila yon. Pero may mga tao rin naman talaga na konting sakit lang, di ba? Masulatan mo lang ng ballpen, iiyak na. Amen? But, no matter what, ano man ang pain tolerance natin, hindi ka bibigyan ng Panginoon ng pain na hindi mo kayang i-handle. Hindi ka bibigyan ng Panginoon ng pagsubok na walang purpose. Hindi ka bibigyan ng Panginoon ng trials na walang patutunguhan. Lahat ng bagay na yan ay nangyayari because may purpose ang Panginoon and He wants you to grow. He wants to prepare you para sa blessing na nakalaan ng Panginoon para sa iyo. What do we do? Number 1, be faithful in what we can do. And number 2, trust God no matter what. Alam nyo, nangyari doon sa mga Israelites, yung mga Egyptians, na more na na-alarm sila eh. So, nung ginawa ng hari ng Egypt, pinatawag niya yung mga midwife. Ibang level na talaga yung pagpigil niya sa growth ng mga Israelites. Sabi na sa mga midwife, ganito gawin nyo. Kapag yung mga Hebrew woman, Hebrew woman ay nanganak, nag-give birth. Kapag lalaki, sabi nilang ganon, patayin nyo. Pag babae, let them live. Sabi niya, kasi for the king of Egypt, kapag lalaki, lalo na naman niyang dadami. Lalo na naman silang lalakas. Right? Sabi niya, anuhin mo yan? Patayin mo. Pero pag babae, hayaan mo mabuhay. Pero yung sabi ng verse doon, sabi nun, but yung mga midwives feared God, sabi ng Bible. May takot sila sa Panginoon. So, hindi nila sinunod yung hari ng Egypt. Na hari siya ng Egypt, pero mas kinikilala nilang hari ang kanilang Panginoon. Amen. So, they feared God. And what happened? Hindi nila sinunod yung king of Egypt. So, nangyari, nagalit yung king of Egypt. Sabi nila, bakit? Bakit dumadami pa rin sila ng dumadami? Di ba sabi ko sa inyo, patayin yung mga lalaki? Di ba sabi ko sa inyo, pigilan nyo sila na lumago? Di ba sabi ko sa inyo, pigilan nyo yung pagdami ng population nila? Ang sabi ng mga midwife, kasi po, kapag pupuntahan na namin yung mga manganganak, sobrang bilis nila manganak, sabi niya ganun, na hindi na namin sila inaabutan. Nung pagdating namin doon, nanganak na. Hindi ko alam, no? Pero sa panahon natin, ako po, 22 hours ako nag-labor doon sa panganay namin, no? And I can't imagine kung gaano kabilis na nanganganak ang mga Hebrew women. Ganun talaga ang Panginoon pag pinagpapala ka niya. Kahit anong gawin ng kaaway na pagpigil dito, hindi niya mapipigil kasi hindi niya kaya unahan ng Panginoon.
Hindi kayang unahan ng kaaway ang Panginoon kapag will talaga ng Panginoon na i-prosper ka, pag will talaga ng Panginoon na pagpalain ka, nothing can stop God para pagpalain ka. Amen? You just need to trust God. Na yung mga Israelites, hindi nila alam kung anong mangyayari. Hindi nila alam kung bakit sila na-oppress. Hindi nila alam kung bakit sila pinag-iinitan. Hindi nila alam kung bakit sila pinahihirapan. Pero nagtiwala lang sila na yung Diyos na nangako sa kanila ay Diyos na tumutupad sa kanya mga pangako at ang Diyos na magliligtas din sa kanila. Sometimes we just have to keep calm, carry on, do what you can do, and trust God no matter what. Kasi yung minsan, we are just trusting God kapag nakikita natin na may ginagawa talaga ang Panginoon. And sometimes, nakakalimutan natin na pagkatiwalaan ng Panginoon kapag wala tayong nakikitang movement ng Panginoon. Yung mga Israelites, hindi naman nila alam na may pine-prepare na ang Panginoon para sa kanila. Hindi nila alam na tinutulungan sila ng Panginoon. Amen? But ang sinasabi ng Panginoon, just keep on trusting the Lord, kapatid. I know it's difficult to trust God. Kapag nasa bingit na ng problema, nasa gitna ka ng problema, mahirap pagkatiwalaan ng Panginoon. Pero ang sinasabi ng Diyos, trust God no matter what. No matter what. Whether it is favorable, whether it is unfavorable, just keep on trusting the Lord. Amen? May mga plans ang kaaway para sa atin para tayo ipapagsakin. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya mga salita, no weapon formed against you shall prosper. Makakapagplano ang kaaway para tayo ipabagsakin. Gagawa ng paraan ng kaaway para tayo ay pigilan na lalong lumago sa ating pananampalataya. Tayo ay pigilan na maging mabuting tao. Tayo ay pigilan para lakaran natin ang pagtawag ng Panginoon. Pero hindi yan magtatagumpay sa iyong buhay, kapatid. No weapon formed against you shall prosper. Just have to do what you can do and trust God no matter what. Yuko po tayo manalangin. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. We thank you, Lord, dahil even in the midst of trials, even in the midst of oppression, even in the midst of persecution, Lord God, we are confident, Lord God, na kasama ka namin. Alam namin, Panginoon, na may mga gawin man ang kaaway para kami pigilan. Hindi po ito magtatagumpay, Panginoon, sapagkat alam namin, Lord God, na kapag kami ay pinagpala mo, no one can curse us. Kapag kami ay pinagpala mo, Panginoon, nothing can harm you, Lord God, sa pagpapalang ito para sa amin. And Lord, we are thanking you, Panginoon, dahil palagi ka pong on time na magpaalala sa amin, Panginoon, sa mga bagay na ito. And Lord, ang dalangin namin, O Diyos, na ang lahat po ng aking mga kapatid na ito, Panginoon, nakapakinig ng iyong mga salita. Lord, hindi lang po ito basta nilang narinig, kundi tumimo sa kanila mga puso, Panginoon. Mangusap ka sa kanila, Panginoon. Mai-apply nila sa kanila mga buhay, Lord God. At bawat araw, Panginoon, na aming kakaharapin, every battle, Lord God, that we have to face, Panginoon, alam namin na kasama ka namin, Panginoon. At tutulungan mo kami. Lord, in times na kami ay nagdududa, Panginoon, sa iyong kakayahan, sa aming mga sitwasyon, Lord, patawarin mo kami, Lord God. And help us, Lord God. Tulungan mo po kami na pagkatiwalaan ka, Panginoon, no matter what. Lord, we know, wala pong assurance sa amin, Panginoon, na magiging smooth at maayos, magaan ang aming mga buhay palagi. Pero alam namin, Lord God, kapag kasama ka namin, kaya namin pagtagumpayan, Lord God, ang mga pagsubok at mahihirap na parte ng aming mga buhay. We thank you, Lord, and we glorify you today. In Jesus' name, amen, 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 amen. Praise the Lord. I don't know, but the Lord reminded me just today, habang nagpe-pray ako, na ang sabi ng Panginoon, no one can curse what God has blessed. Hindi ka kayang pipiin ng kaaway kapag pinagpala ka talaga ng Panginoon. Alam nyo, ang mga Kristiyano, palagi nating thinking na tayo ay talunan. But in reality, we are victorious in God. Tayo ay mananagumpay na. Tayo pinagtagumpay na ng Panginoon. So you don't have to worry. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, you don't have to worry. Kasama natin ang Panginoon. Hello Global Family, thank you for watching.
If this message have impacted your life, please consider subscribing. Let us know in the comments what God spoke to you today. Where are you streaming from? Or how can we pray for you? We pray in Jesus' name that we will continue to advance God's kingdom through the spreading of His Word through this online platform that we have. If you want to support the ministry of Jesus is Alive community, I want to encourage you to support financially and give. Go to our website, gsmnb.com/give, for you to know all the ways that you can support this ministry. I hope to see you soon. God bless you.